Hmm. Hello po sa lahat ng mga kababayan natin. But anyway, mga kababayan ko, uulitin ko po, bago ko magpaalam mga kababayan ko, bago ko magpaalam Lunes. ngayong umaga, hello po Tita Cherry Hidalgo, bago po ako magpaalam ngayong umaga mga kababayan ko, sabihin ko na po sa inyo na tentative date po, Kuya Koy, pasabay kahit. Oh, sige po. Okay. Tentative date, mga kababayan, Lunes. Ano po? At ang posible, sabi nga ni Biyahe ni Koy, maaaring mabago, maaaring hindi mabago. Sanctuaryo daw po, mga kababayan. Sinasabi ng mga nasa comment section is yun daw po ay nasa Quezon Ave, mga boss chief amo sir. Open for public. Ibubukas po sa mga kababayan natin. Ibubukas po sa mga followers at nagmamahal kay Mima Alicia po, mga bossing chief amo sir. Ngayon no, mga bossing, no? Si Harry Roque, kay Harry Roque muna ho tayo, mga bossing, no? Kay Harry Roque muna tayo. Kasi si Harry Roque actually not really nagpadala ng mensahe straight kay Mima Alicia, pero patungkol nag-post si Harry Roque ng patungkol kay Mima Alicia, mga bossing. Sabi ko, sa mga post yata ni Harry Roque, dito lang ako kahit papaano sumang-ayon sa kanya. Eto ho mga kababayan, ay ang liit, sobra naman. Dito lang ho ako sumang-ayon sa kanya, mga bossing. Statement, ayan o, statement on the killing of the Marcos Jr. Vlogger 17, July 2026. Pero eto si Roque, malapit-lapit na din po ito na umuwi ng Pilipinas at malapit-lapit na din po ito na pumasok sa Oblo kung sakali. Dahil madami na pong napapabalita na si Roque daw ho ay makakansela o hindi na o madi-deny o deny na yung kanyang asylum na inaasam-asam. Game! Statement on the killing of the Marcos Jr. Vlogger, 17 July 2026. Harry Roque, I strongly condemn the killing of a Marcos Jr. Ay, Marcos Jr. Marcos Jr. din pala. Ano dito? I strongly condemn the killing of a Marcos Jr. Si Marcos pinagbibintangan? Vlogger, and extend our deep condolences to the family and loved ones of the victim. Baka siguro ang ibig niya sabihin, I strongly condemn the killings of a Marcos Jr. Vlogger, something blah blah blah, no? And loved ones of the victim. Violence, mga DDS, no? Has no place in any civilized society. Kahit kaninong panig, hindi dapat nauuwi sa karahasan o pagpatay ng kahit sinong vlogger, no? Isa itong dagok sa demokrasya. Mga kababayan, nakita nyo naman, yung mga DDS na iyan, mga bossing, no? Alam nyo, yung iba dyan sa comment section, no? Alam nyo, yung iba dyan sa comment section, ano na lang yan ang pinangahawakan na lakas ng loob niyang mga iyan ay dahil, hindi naman ako mapupuntahan yan. Hindi naman ako makikita niyan. Di ba mga kababayan? Mga yan, yung mga DDS na nandiyan sa comment section, kaya lang malalakas ang loob niyan kasi nga po, magkakahiwalay tayo, pero isipin nyo, kung magkakaharap tayo, makakapagsalita ng mga ganyan, makakapagbanta yung mga yan? Hindi. Karamihan ho dyan, nagpapasikat na lang. Karamihan ho dyan, mga bossing, yung tipo bang, matapang ako, no, kayang-kaya ko ito. Pero pang keyboard lang po. Pagka nakaharap mo yung mga yan, parang Baste Duterte lang naman din po yung mga yan, mga bossing, no? Parang, maghahamon, suntukan ni General Torre, bubugbugin ko si General Torre kapag ka nagkita kami. Pero kapag ka yung nasa harap mo na, hindi nila kayang sabihin o hindi nila kayang gawin yan. Ano po? Pero, meron din po, mga kababayan, na mga DDS na talagang alam natin na kayang pumatay at sinasabi nila talaga ito mismo doon sa kanilang mga vlog. At isa nga po sa nakikita ko dyan, mga bossing chief amo sir, ay yung may 40 milyong miyembro. Opo,
Tama po kayo ng narinig. 40 milyong miyembro daw ho. Sabi ho niya yun, mga kababayan. Sabi ho ni Dado yun. 40 million daw po yung miyembro nila doon sa FGF. Ano po? Yun si Dado. Kapag ka nagbanta iyon, mga kababayan, sisilaban po yung mga vlogger, no? Na sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero dito, kahit papaano po, si Roque naman ay, kumbaga, yung tipong bardagulan lang tayo. Hindi na dapat tayo umabot doon sa patayan-patayan pa. Tayo kahit makipagbardagulan, 24 oras, 27 oras, 27, ano, English na lang, 72 hours. Oh, di ba? 72 oras na magbardagulan tayo, okay lang, no? At hindi kayo makakarinig sa amin, no, na mga vlogger na sumusuporta sa gobyerno at kay Pangulong Bongbong Marcos na ang pag napikon kami, papatayin namin kayo. Hindi ho kayo makakarinig ng ganun sa amin, mga kababayan. Ang lagi po nating naririnig na mga nagsasabi ng ganyan, Chess Master, ay yung mga DDS po, mga bossing. Yan. Kaya nga, sabi nila Niolo di ba? Yung sila Super DM, yung bata na taga Bisaya, yung Bisaya, di ba? Yun, madalas din yun kay Mima Alicia. Grabe din ho yun, mga kababayan. Kakasuhan din dapat ni Mima Alicia yun. Oh. Ngayon, sabi dito, the current administration has to conduct a thorough investigation and bring to justice those behind this dastardly act. Yun daw po, mga kababayan. Pero ang ating Pangulo, Ma'am Len de los Santos at I am Batman at Ma'am Neng Gigi ay, kumbaga, ang PNP po ay bumuo na din po. Ang kapulisan po ay bumuo na din po, mga kababayan, ng hahagilap at magre-resolba at magsosolba nung kaso ng kay Mima Alicia po, mga bossing. Okay, ngayon, dumito na tayo. Dumako na tayo dito. Doon sa sinasabi na yung burol ay pinapahanap ng DDS daw po. Ito naman po, mga kababayan, ay galing naman po sa vlog ni Ballpoint Man, mga bossing. Ano po? Muli po, kung gusto ninyong mapanood, ito Hindi po sinira ni Mima. Muli po, mga kababayan, kung gusto nyong mapanood ng buo itong video na ito, puntahan nyo lang po yung channel ni Ballpoint Man, mga bossing, at doon nyo po makikita, mapapanood, no? At maririnig ng tuloy-tuloy, walang hinto, ito pong topic na ito. Game. Diba? So, hindi, para sa akin, hindi po sinira ni Mima yung buhay nung taong yun. So, sadyang, tayong mga lalaki po, wag po tayong mananakit sa mga babae. Ayan, ang